So, nako, mga sangkay, mag-iiyakan po ang maraming DDS kapag nalaman po nila ang balitang ito. Hello, what's up guys? This is me, Sangkay Janjana. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayong lahat? Naway ayos lamang po ang inyong kalagayan. So today, pag-uusapan po natin mga sangkay, ang balita tungkol po dito sa aksyon ni PBBM na magpapahiya at magpapaiyak mga sangkay sa lahat ng mga kontrabidang DDS. Yan po yung ating mag-uusapan ngayon. But anyway guys, before tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, tayo po ay 1.4 million subscribers na. Road to 2 million subscribers. Parami po tayo ng parami, no? Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay nyo? Makikita nyo po guys, yung subscribe button mismo sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. At magandang oras po sa lahat ng mga solid sangkay pala, no? Na nanonood ngayon. At mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar para po magkakilala po tayo dito sa YouTube. Okay ba yun? Alright guys, ito ang balita mga sangkay. Tingnan po natin. Sabi kasi dito, ito marami kasi ang nagque-question, di ba nakaraan pa yung about po sa mga aksyon ni PBBM, lalong-lalo na po itong sa DOH o maging sa PhilHealth mga sangkay, especially sa PhilHealth, no? Marami nagko-question, bakit daw zero budget for this 2025? Ibig sabihin daw nun, wala nang budget ang PhilHealth. So kapag magkasakit daw po yung isang tao, isang Pinoy, mga sangkay, kawawa naman, wala nang PhilHealth. Yan po yung fake news nila. Eh di ba nga po ilang ulit sinabi na mayroon pong pondo ang PhilHealth. Malaki pa po ang pondo ng PhilHealth. Kaya magtustos, mga sangkay, ng mga pangangailangan sa buong bansa. Lalong-lalo na po yung mga beneficiaries, di ba? So ngayon mga sangkay, ito yung aksyon ni PBBM regarding dyan. Ito po talaga, magpapahiya sa lahat ng mga DDS dyan na kinukontra po itong about sa PhilHealth, kinukurap daw mga sangkay. Actually, pagdating sa korupsyon, ito na i-real talk ko na kayo. Panahon pa po ni Tatay Digong, may problema na po sa PhilHealth. Nakailang beses po ako sa pagtatanggol noon, kagaya ng ginagawa po natin ngayon sa administrasyon. Kasi nga, noon pa po kalakaran na po yan, panahon pa po ni Noynoy Naging naging sistema sa loob ng PhilHealth, no? At ngayon, mga sangkay, sa panahon ni PBBM, ganun pa rin po yung mga nandidiscovery nila. Mayroon pa rin daw po mga katiwalian sa loob. Kaya nga sabi ko, dapat alisin na lamang po yung PhilHealth na yan kung galong-galon na lang din po pala. So, ang ginawa ng yung desisyon ng Congress, wag bigyan ng pondo for now, for this 2025, ang PhilHealth. Wag muna. Bakit daw? Ang laki daw ng pondo. Ang pagkakalam ko, 600 billion, if I'm not mistaken. No? Ganyan po kalaki. So, may pondo pa po sila na malaki na kayang mag-sustain. So, sobra pa nga po yan sa taong ito, 2025. Sobrang laki ng pera Ngayon, mga sangkay, ito ang desisyon ni PBBM, Pakinggan nyo mabuti. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., si DOH Secretary Teodoro Herbosa na siguraduhin hindi maaapektuhan ang serbisyo ng PhilHealth sa kabila ng zero subsidy sa 2025 national budget. Ayan Ano kayo ngayon? Yung mga nagsasabing, wala nang pera yung PhilHealth. Anong sabi ni PBBM? Siguraduhin na hindi maaapektuhan ang serbisyo ng PhilHealth. Ibig sabihin nun, fake news yung mga nasa kabila. Kasi sabi po nila, ngayon ngayong zero subsidy sa 2025 national budget ang PhilHealth, hindi sila binigyan ng budget. For 2025, wala na daw po. Pag magkasakit ka ay wala na. Nababasa ko yan sa social media, mga sangkay.
Sobrang tatanga po talaga, sobrang kulang po talaga ng kaalaman. Hindi po nila naiintindihan. 'Di ba mga sangkay, sobrang sana po ginagamit po yung critical thinking, no? O di kaya kahit ako rin, hindi na kailangan nito ng malalimang pag-iisip. Magbasa na lamang po talaga. Anak ng toko Yung mga nakikita ko, yung iba nga, friend ko pa sa Facebook. Natatawa na lang ako pag nakikita ko yung post nila na sasabihin na pag magkasakit tayo, ano na lang pala talagang tayo nito. Higa-higa na lang. Wala na. Wala na daw kasing PhilHealth. Anak ng tokwa. Fake news po yan. Ayan po, sinabi na po ni PBBM, siguraduhin hindi maaapektuhan ang serbisyo ng PhilHealth. Actually, pinaganda pa po nila ngayon, mga sangkay. Sa kabila daw po ng zero subsidy sa 2025 national budget. Binigyan din ng Pangulo ang delegasyon digitalisasyon ng DOH para sa mas epektibong serbisyo at pagtuon sa preventive health care. Patuloy na prioridad ng administrasyon ang social services sa 2025 budget sa kabilang ang kalusugan, edukasyon at infrastruktura. Okay? Ayan po Malinaw mga sangkay. Ensure unhampered PhilHealth services. Sabi po ni PBBM dito. Yan po yung utos. Inutusan mismo si ni PBBM itong PhilHealth Secretary. So ngayon, wala na po tayong dapat ipag-alala. Okay? Sa mga kababayan po natin dyan na nagwo-worry tungkol po dyan, wala na po, tanggalin nyo na po sa inyong isipan. Hayaan nyo nang ang mag-alala itong mga DDS kasi sila naman po yung nag-iisip ng dyan. Diba, iniisip po nila na wala nang budget. Hayaan nyo sila maging mangmang. Lumangoy sila sa kamangmangan. Ganun lang. Ganun sila mag-isip no? Wala na tayo magagawa dyan, di ba? Sabi dito, President Ferdinand Marcos Jr. on Tuesday ordered Department of Health Secretary Herbosa to ensure the uninterrupted delivery of services by the Philippine PhilHealth Insurance Corporation. Ayan po yung mga insurance, lahat na mga sangkay, hindi po mapababayaan. So mali po yung sinasabi nitong mga anti-Marcos. Sabi dito, at the signing of the 2025 national budget in December last year, President Marcos assured the PhilHealth will continue to provide uninterrupted services despite receiving zero bokya mga sangkay subsidy from the budget. Sabi po dito ni PBBM, make sure that services of PhilHealth remain unhampered. It should not affected the delivery of healthcare services. Baka kasi ang gawin nila kumalat na po yung issue na wala na daw pondo, di sabihin na lang nila na wala nang budget Kasi marami nga daw po talaga kabawalagan sa PhilHealth. Marami pong nawawala, mayroon naman mga sangkay sumusobra ng pera, nagsauli pa Mga kung hindi ako nagkakamali na mga nasa 90 billion sinauli. Diyos mio marimar. Di sabi pa nga ng ibang senador, ang yaman pala ng PhilHealth. Nagsasauli. Dapat nga daw hindi ganon. Dapat ang ginagawa nila dyan, nag-create sila ng any program para po mag-benefit ang buong Pilipinas. Hindi yung may sobra, biglang sinauli. Anak ng toko naman. The President reiterated the administration's commitment to prioritizing social services in the 2025 national budget, focusing on key sectors such as education, health, economic services, infrastructure, and agriculture. During the meeting, President Marcos urged Herbosa to shift the DOH focus from cure to prevention, stressing that an ounce of prevention is better than a pound in cure. Ito na mga sangkay Klaro na po yan. Huwag tayo kasi magpapaniwala sa mga DDS. Alam po natin, bulok po talaga ang mga yan mag-isip mga sangkay. Puro na lamang po fake news ang pinapakinggan ng mga yan. Wala na tayong magagawa dyan. Well, ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Ayan po. Sigurado,
bad trip na naman ngayon ng mga DDS. Ano na naman kayang fake news ang kanilang gagawin? So ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Yan mga sangkay, dumadami po tayo dito ng dumadami. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa ating channel, Sangkay Revelation, hanapin niyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.